Okay. So ito, pag-usapan natin to, no? Okay. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, yung mga tropa po ni Duterte ngayon, talagang kinakastigo na po ngayon. So alam naman po natin na itong si Kibuloy nga, tulad nga ng napag-usapan natin kanina, na hinuhuli na po siya ngayon ng pulis at saka malamang pati NBI, no? Pati naman itong si Arnie Tevez na tropa din po ni Duterte, nakakulong naman po sa Istimor. At ang inaasikaso na lang po dito is yung ano niya, yung ano ba tawag doon? Repatriation. Ano ba tawag doon? At ngayon mga babayan, meron pang pangatlo. Oh, meron pang pangatlo. Si Bantag. Oh, akala ko ba weak leader? 'Di ba sabi nila, weak leader daw po si PBBM. Eh bakit yung mga kumakalaban sa batas, 'di ba? Kasi ito, hindi naman kasi sila nakastigo, hindi naman sila ngayon makukulong or aarestuhin, hindi dahil sa deportation pala, no? Deportation pala, sorry. Hindi naman sila kasi inuhuli ngayon or nagiging wanted itong tatlo po na to na si Tebes, si Bantag at saka si Kibuloy, hindi naman sila ngayon inuusig ngayon dahil sa pagbatikos nila kay Presidente Bongbong Marcos. Kaya sila inuusig ngayon kasi nga po meron silang ginawang paglabag sa batas. Ayun po malinaw dito. So ngayon mga kababayan, yung tatlo po na yan, talagang 'di ba mukhang naiipit na po talaga. Talagang ipit na talaga, no? Kung meron man siguro na pinakaayoko maging sitwasyon sa buhay ko ngayon, wag naman sana mangyari sa akin yung nangyayari sa tatlo na to in the near future. Hirap nito. Nagtatago ka sa batas. So ngayon mga kababayan, no, 'di ba? Yung weak leader nga po ngayon is nakikita natin na gumagawa naman po ng paraan, 'di ba? Para po mahuli itong mga gumawa nga po ng paglabag sa batas. At isa na nga po dito si Bantag. Okay. Ang haba ng introduction ko, no? Isa na nga po dito si Bantag. Okay, so kanina mga kababayan, pinasok po yung bahay ni Bantag. So ngayon, itong mga DDS naman ngayon nagrereklamo na, ay kawawa naman si Bantag. Walang due process si Bantag. Kawawa naman kami, tatanga-tanga kami. Di ba? O sumasagot pa talaga eh. Kuya Inaro, no? So ngayon, ang nangyari kanina, the NBI advises the public that there is a 2 million peso reward for anyone who could provide information about Bucor Director Gerald Bantag. Oh. Earlier, the NBI NCR raided and identified the safe houses of Bantag in Caloocan and Laguna. While Bantag was not found in the two areas, the NBI said they will continue the manhunt in other locations. So ngayon mga kababayan, meron na po talagang manhunt. 'Di ba? Meron na talagang manhunt kay Bantag. At kanina nga po is pinuntahan na nga po yung bahay ni Bantag sa Laguna at sa Caloocan. So ito no, nag-ano sila diyan no, nagdikit-dikit ba sila ng poster-poster ng mukha ni Bantag diyan? Ayan, no, mukha ni Bantag diyan, dinikit-dikit nila diyan. Oh. So nakalagay dito to, meron pa lang mas malaki dito. So ito nakalagay dito. Gerald Kitalig Bantag, reward 2 million petot. So ayan yung date. So no bail. Warrant of arrest for murder issued by RTC Branch 206 Muntinlupa City under criminal case 233-315. Sorry. So, mga kababayan, kung meron man nakakaalam ng kung saan man naroroon si Bantag, meron po siyang reward na 2 million petot. Oh, sakto 'yon. Kuya Inaro, baka alam mo, Kuya Inaro. Oh. Kasi siguro malamang sa akin mo nalaman ngayon, hati na lang tayo kahit 300,000 lang, no? So mga kababayan kasi, may video ata dito eh. Okay, may video muna. So actually, no, merong video dito. So ang ginawa ko dito, inedit ko lang. Kasi medyo mahigpit po sa akin si YouTube ngayon eh. Teka lang, ano ba yan? Nagkamali na naman ako. So pakita ko po sa inyo yung video na pag-aresto, yung pag-raid nga po ng bahay ni Bantag kanina. So, ito, yung mas malaki na lang. So, inedit ko ito mga kababayan na hindi ko pinakita yung mga barel. Kasi pag nagpapakita po ako ng barel sa video, sa content ko, kahit na picture lang ng barel, restricted ka agad ng YouTube. Kasi kahapon kasi may content ako kahapon, di ba? Pinakita ko kung gaano kadami yung baril ni Kibuloy. Restricted po ng YouTube. So, sana itong content na to, sana hindi ma-restricted. So, ito, panoorin natin to kanina. Ito, nangyari ito
nung pag-raid nga po sa bahay ni Bantag. Kapusin! 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 Sita. Baba muna tayo, balik ko lang. Kaya mo nang baba. Sige po rito. Clear! Clear! Going up! FBI! FBI! Yung mapupodyan kapag pinalis mo yung ano. Magkala natin yung sarata. Ito ano natin sa? Sir, gawin mong four corner. Okay, ganyan. So mga kababayan, no, kanina nakita natin kanina na sinisipa yung pinto. Actually medyo yung ganung pinto mahirap mahirap sipain yun eh. Mahirap yun, mahirap gibain yung pinto na yun. Siguro pag ako sumipa nun, baka hindi ko masipa yun. Baka hindi ko masira yung pinto. Siguro kung kung lalagyan ng mukha ni Badong yung pinto, baka masira ko. O kaya di ba? Sipa ako na sipa, no? Tapos ayaw masira. Pag nilagyan nyo ng mukha ni Badong o kaya ng mukha ng ka-PL, baka masira ko yung pinto. So kaya mga kababayan kasi, ang tanong kasi dito, bakit nila ni-raid? So ang ending pala nun mga kababayan, wala si Bantag doon. 'Di ba? Wala si Bantag doon. So ang reason pala kasi nila kung bakit nila ni-raid yung bahay nga po ni Bantag kasi may nakapagsabi at may nakapagsumbong na mayroon daw pong movement na nangyari sa loob nga po ng bahay. So syempre mga ka-streetwise, yung kapitbahay naghahangad din po ng 2 milyon. Umala nyo nga naman, di ba? Pumunta si Bantag doon. Oh, tapos nakita ng kapitbahay, nahuli si Bantag, edi may 2 million yung kapitbahay. Oh, di ba? So ngayon, basahin natin 'to sabi dito. Bullets, belongings found but no Bantag in NBI raids on 2 suspected hideouts, di ba? So, ang sabi dito, no, according to John Consulta's report on Super Radio DCWB, Bantag was not found in both houses, no? The NBI conducted the raids after receiving information of alleged sightings of Bantag in the area from their sources. Neighbors told the agents that they observed movement inside the houses but these individuals would quickly leave. Yon. So ngayon, merong reason. Merong reason kung bakit po nila ni-raid yung bahay kasi merong movement. At mga kababayan, ito po yung sinasabi po natin kanina. 'Di ba? Ito po kay Bantag po kasi fugitive na po talaga ito. Lagpas na po sa 10 araw na palugit sa arrest warrant para sumuko. So meron na siyang search warrant ngayon. So hindi po pupunta diyan yung NBI nang wala lang dahil trip lang nila. So dito natin makikita na gumagana pa rin po talaga yung yung due process, gumagana pa rin. 'Di ba? So wag niyo akong dadaramahan kayong mga DDS kayo na walang due process, 'di ba? Walang ganun-ganyan, walang etc. Ilang taon na ba? O buwan? 'Di ba? Gaano na ba katagal na na bugante si Bantag? 'Di ba?
Oh. So, ngayon, mga kababayan kasi, alam nyo kasi ito. Oh. Meanwhile, Trobantag was also not present at the house of in Caloocan. So, okay na to. So dalawa, no? So, authorities said the hunt for Bantag is ongoing. The raid took place week after former Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta, another accused in the killing of Lapid, passed away on March 15 due to heart failure. However, his death certificate showed that his cause of death was yung vascular, no? Cerebrovascular disease. So, ito marami pa rin nagtatanong dito kung totoo ba talaga na naatake sa puso si Zulueta. So, ngayon mga ka-streetwise kasi, ang punto dito, okay, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Doon sa mga nagsasabi na diktador, itong administrasyon po ni PBBM at walang due process. Kung totoo talaga na walang due process at diktador itong administrasyon na to at yung reference nyo lang si Bantag, si Kibuloy at saka si Tevez, pakamatay kayo. Pakamatay na lang kayo. Kasi mga kababayan, kung meron man dapat kastiguhin kung nasan si Bantag, sa tingin ko dapat yung SMNI yon. Kasi mga kababayan, ito SMNI. Saludong-saludo ako sa War on Drugs campaign ni Mayor Sebastian Duterte. So na-interview pa nga po yan, no? Si Bantag yan, no? Oh. Na-interview pa po ng SMNI ng mga gagong banateros si Bantag sa programa nila. So kung makita nga po natin si Bantag, 'di ba, nakatago yung muka at saka mukhang madilim yung likod. Okay, so malamang nasa underground din to. So malamang magkasama sila ni Kibuloy sa ilalim ng lupa. So yun. So diyan ka lang. Diyan ka lang sa ilalim ng lupa para pag nahuli si Kibuloy, kasama ka na rin. Tingnan ninyo yung background, itim. So malamang nasa ilalim ng lupa rin yan. Magkasama sila ni Kibuloy. So yun, ito. So na-interview pa siya ng 3 kupal. 'Di ba? Si Oli, si Oli, si Dada, at saka si Banatbay. Ano? Walang yato, no? Kahit na, itong 3 to, kahit na naka-Amerikana, basura pa din eh. Si Oli, si Dada, at saka si Banatbay, kahit na pagsuotin mo pala ng Amerikana to, basura pa rin pala yung itsura ng mga to. So, yun nga mga kababayan, di ba? Ang sinasabi natin dito, kung talagang nanggigipit itong administrasyon na to, sana hinuli na rin dapat yung SMNI. At tanungin yung SMNI regarding nga po kay Bantag. Di ba? So ito, no, na-interview pa to eh. Teka lang, panoorin natin to ha. Meron yan eh, may video yan eh. Saan ba yun? Ito. Maraming salamat dyan sa inyong kasagutan. Pero malihis tayo. Ano po bang masasabi ninyo dito sa mga kung meron lang po kayong opinion dito sa mga ibinabatong yung nagtatanong dito si Dada. Okay. Ano kaya hamunin ko kaya ng suntukan to, no? Laking tao din ito eh, no? Sige. batikos at mga balita dito kay Pastor Kibuloy. Oo, copy, Boss Dada. Nung nakaraan, mayroon akong nagawang video rin yan at na-send ko. Full support din ako kay Pastor Kibuloy sa kanyang mga pinagdadaanan ngayon. Yun kasi, Senate kasi ang alam naman natin na questionable daw yung mga characters or reputation ng involved na senador doon sa committee na yon. So, tama ba? Nasa batas ba na pag kasi hindi sumisipot si pastor eh. Kung nasa batas na huliin siya, di huliin siguro. Pero kung wala sa batas, bakit kailangan niya ang pumunta? Ang sa akin dyan, mayroon naman tayong court na didinig sa kaso ni Pastor Kibuloy kung mayroon man. At tignan natin na humarap yung mga witnesses na laban sa kanya. At ipresenta yung mga ebidensya laban sa kanya at pabor naman sa kanya na ebidensya niya. Ganun naman ang takbo ng ng hustisya natin. Ito lang, hindi naman kasi ako. Teka lang, no. So, okay na yan.
So ito no, actually yung sagot ni Bantag maayos. Ewan ko lang kasi tinanong ni Dada, 'di ba? Tinanong ni Dada kung ano masabi mo kay Kibuloy. So ang sabi ni Bantag, meron tayong korte no na iharap ni Kibuloy yung sarili niya, idepensahan niya at merong mga akusado na magharap-harap sila doon. So yun naman pala eh. Tama naman yung sagot ni Bantag eh. So ang tanong dito, bakit hindi mo i-apply sa sarili mo? Hindi nga, di ba? Bakit hindi niya i-apply sa sarili niya? Yung tungkol sa korte-korte na yan, di ba? Maayos yung sagot ni Bantag, di ba? Na humarap sa korte, merong proseso. Tama, oo. So ikaw, hanggang kailan ka magtatago sa bunker? Hindi nga, di ba? Oh. So ngayon mga kababayan kasi, okay, taga lang, ano natin to. Yan. May sunod pa ba? So, maraming salamat. Okay. So ngayon nga mga streetwise, ang sinasabi natin dito, tulad nga ng binanggit ko nga po kanina, na itong nga pong, itong si Bantag, si Tebes, tsaka si Kibuloy, hindi naman sila ginigipit dahil trip lang ng gobyerno. Kaya sila ginigipit kasi nga meron silang ginawang kasalanan. So, at least ngayon, nakita ngayon natin na ang akala natin dati, mukhang walang pag-asa at mukhang makakagawa lang sila ng mga bagay na gusto nila, itong tatlo nga po na to, ngayon po nakikita po natin na merong proseso at merong aksyon. 'Di ba? So nakakatuwa lang no, 'di ba? Naalala niyo mga kababayan, 'di ba? Nung nagko-content tayo dati na ay parang hindi ata mahuli si Tebes, medyo mahirap. O kita niyo nakakulong na. Si Bantag parang hindi naman niya naasikaso. Ito, naasikaso na. Ay si Kibuloy parang hindi naman ata magagalaw. Ay ito na. Nakakanda hitot-hitot na sila. Pero anong common denominator nito? 'Di ba? So, mga kababayan kasi, ito lang no, in my own opinion no. Diyan sa mga DDS na gumagawa po ng labag sa batas, siguro dapat gamitin ninyo yung common sense ninyo. Na ito po ay mensahe rin po sa inyo na umayos-ayos kayo. 'Di ba? Yung pagbatikos walang problema 'yan. Walang problema yung pagbatikos, pero pag nagiging destructive kayo, at kung sakali na gagawa kayo ng labag sa batas, magagamit 'yan sa inyo para masakote rin kayo. Kaya mag-ingat-ingat din kayo, 'di ba? 'Yun, lahat ng sinasabi bumabalik, nga, 'di ba? Tama nga si Ma'am Jocelyn, 'di ba? So 'yun mga kababayan, so yan po sa team replays, ano masabi niyo nga po dito sa pag-raid sa bahay nga po ni DG Bantag. Okay? So kayo ba naniniwala ba kayo na eventually mahuhuli din po itong si DG Bantag para po harapin niya naman po yung kaso niya, 'di ba? Kasi si Percy Lapid 'yun. Mabigat na 'yun. Hindi rin basta-basta na tao kasi si Percy Lapid, 'di ba? Oh. So 'yun mga kababayan, no. So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat 'yan. At yan po sa 700 po na nanonood ngayon. Palike na lang po ng video po na to para po makatulong po sa content po na to. So thank you po, no.